Praise. Magapanglingkod ang tanan. Hallelujah. Shalom, shalom mga igsuon. Yun. Kumusta sa imong tapad? Ignacia, shalom, maying gabi eh. Taod-taod na tang fellowship diri mga igsono. Pero kailan mo ni Pastor Dodong? The presbyter of Lapu-Lapu, nga part na siya sa Diocese of Cebu. Kabalo mo, nga na siya direct tig-apilan every Wednesday, pero ambot og naka-recognize ba mo nga presbyter na siya. Pastor Dodong, can you please stand? Pastor Dodong? That is Pastor Dodong. Kanunay nang nag-aapilan na to every Wednesday. Papandong niya mo na niya kay presbyter na siya. O, basing katuora mong membro ra na ha. Okay, so tonight, we will be talking about a call for reconciliation, what hardens the heart of a believer. Or ang tawag sa pagpasiguli ug unsay nakapagahi sa kasing-kasing sa usa ka magtotoo. Mugahi po din kasing-kasing sa usa ka magtotoo, no? O gano mang adunay a call for reconciliation. So sa atong nabasa ganina mga igsuon, gibasa ni Pastor Sheena in Berean Literal Bible nga translation. Pwede ba kamong mubasa diha sa Cebuano tanan magadungan og basa? Hallelujah. So kanang mga igsoon no, kining context ni ining mao nga ato ang gibasa is as we heard in last week's sermon, kisay may niwali last week, kisay nakainomdom. Si Principal Christy. So the Corinthian believers were so focused on God's gift, the moving of the Spirit, and prophecy, yet they neglected the giver. So last week gi-emphasize ni Principal Christy nga kining mga Korintuhanon nga mga magtotoo, focus kayo sila diha sa mga gasa sa Dios. Focus kayo sila sa moving sa Spirit, sa pagpropesiya, kada sila mga igsoon. Tudloan gani na nimog word. Pwede ra na sila mga tulog, wa na sila ipaki. Pero moingon na gani diha magampo na dinanay mo manifest na gani na mag-speak in tongues diha kana sila kinaabtikan. Mao na ang mga taga Korinto. Ganahan kina sila propesiya, ganahan kina sila nga naay musulti diha lahi nga pinulungan, ganahan kina sila basta pagpamuhat sa espiritu, kinaganahanan. Pero unsay problema nila? If inyong basahon ng unang Korinto, ikaduhang Korinto, usa silang mga problema, mga dalo sila, di sila kamao musuportag mga alagad sa Ginoo. Ikaduha, magsigi silang away. Ikatulo, naapagod na sila issue sulod sa simbahan nga kung asa na ay mga sexual immorality nga nahitabo. Ikaupat, nang luod silang Pablo. So kaning mga Korinto nga mga taga Korinto nga mga magtotoo og hisgutanay gani og mga gasa maunay mga kinaabtikan pero og maghisgot na tag mga kinaiya kani sila mga apiki. Ningi ako nimong tapad apiki ba na kinaiya. In Jesus name. Mga igsoon, they were busy appearing to be Christians. Kay para nila, og maka-speak in tongues na ka, ay mao na surbol na Kristohanon gid ka. Yet inwardly, nalimot sila, nga mao gyud na pinakaunang trabahoon sa Ginoo. Inwardly, they were living lawless lives. Ilahong ginasuluran silang kasing-kasing, daw di sila mutawod og mga alagad sa Ginoo, nagdinumtanay sila sa matag usa, pero para nila Kristohanon gihapon sila kay ngano naaman sila mga gasa.
So inigsulod nila sa simbahan, ma-feel nila ang entitlement not because they are being developed in the character of Christ Jesus, but ma-feel nila ang entitlement tungod kay naa sila yung mga gasa. Para nila, belong kayo sila sa church because naa sila yung makontribute, pinaangkis ilang mga gasa, pero magisgutanay na taog gugma, bitaw na nga si Pablo, diha nakatudlo og 1 Corinthians 13, nga kung asa, iyag yung gispecify, og iyag yung giklaro diha, unsa ang gugma, og unsa ang dili gugma. Because the Corinthian believers are struggling with love. Dito nagsulat ni Pablo nga love is patient, love is kind. Ang gugma dili bastos. Ang gugma dili hakog. Gisulat na ni Pablo, ningon pa si Pablo dito, bisan pa og aduna ako'y gasa, bisan pa og akong ipasunog akong kaugalingong lawas para sa ubang tao, pero kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Kung bisan pa og mupropesiya ako, apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisan pag isulti na ako ang mga butang sa unahan, apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Tungod kay kining mga Korintohanon nga mga magtotoo, kusog ra kay sila gasa, pero they are struggling with their character. They wanted to speak in tongues, but they could not speak forgiveness. Ay. Paspikin tongues, bisan pag 2 ka oras, absan mo. Ha? Kada adlaw inyong speaking tongues, 10 minutos ra, 5 minutos, mao na inyo ha. Tapdan mo taga Corinto, bisan pa mag 3 ka oras na sila, kaya nila, absan mo. Pero, pag isgutanay na gani og forgiveness, apiki. Mag-isgutanay na gani og forgiveness, mangyamid na. Ngano man silang naana nga murag feeling nga murag entitled kay silang dili mo pasaylo, kay ngano man feel nila gamhanan na kayo sila kay naa sila yung mga gasa. No? They desired the manifestations of the gifts of the Spirit, yet Christ-like character was nowhere to be seen. Nagtinguha sila nga adunay pagpanlihok or pagpakita sa gasa sa mga lihok sa espiritu, pero ang kinaiya nga sama ni Kristo, di gyud makita sila hong kinabuhi. Mo ni nga simbahan, nga ma-amaze kas una nimong tambong, pero inigsunod nimong tambong, di nakaganahang musulod kay makapangluod ang batasan sa mga membro. Ha? Ma-amaze ka, inigsulod, gunin mo, grabe, mas bigita, on fire kayo. Naabay diri gapopisiya, naabay diri ga, grabe. Pero, magisgutanay na ugugma, dili makita sa ilahong mga kinabuhi. And kabalo mo, Paul recognized why their hearts had become hardened. And here are some of the reasons. Mga igsoon, duhara ni kapunto ang ako ang itudlo kaninyo karon. And si Pablo, nakita niya unsay nakapagahi bitaw sa kasing-kasing aning mga magtutuo sa Korinto. Nauna nga punto, tanan magabasa. So, una nga problema aning mga magtotoo sa Korinto is that they associated themselves with the unbelievers. Friendly sila man. Hasta unbelievers, grabe ilang pagka-friendly. Unsa may giingon diha in 2 Corinthians chapter 6 verses 15 to 16, kamo kuno'y basa sa Cebuano? So, nahitabo aning mga igsuon, tanawa sa ninyo nga picture mo, ganahan mo ko makasabot, unsa ning unequally yoke bitaw. Sige, tanawa sa ninyo. Kita mo, ana? Kisa man ang naa diha. Oh. Karabaw og baka ba na gihapon? Pero gimo tanawon, ngano silang unequally yoke? Ang usa gamay, ang isa. Oh. So, mo yung gani ka magpasan og yugo, sa ilang mong panahon, mao ni ilahong trabaho sa farming. Magpapasan gani na sila yugo, kada na silang kanang magdaro. So, basta gani silang magdaro, duha na kabuk ilang ibutang nga kanang animal.
Diya kanang duha ka animal dapat same gyud silag size, same og kadak-on kay ngano magdungan man na silag lakaw. So kung dili siya parehab, atoy butang imubutang diha kanding og karabaw, di gina pwede. Ug sama po na niwang po og tambok imo ibutan diha, di pod pwede kay luoy kay ning isa. So the phrase, do not be unequally yoked together, comes from the picture of yoking two different kind of animals together. It illustrates joining two things that were never meant to be joined. Duha kuno kabutang, or ato siyang ibutang sa context diri kay tawo magisgutan diri ni Pablo, duha ka tawo nga dili gyud pwede hiusahon. The Corinthians lacked wisdom and discipline in their relationships. Nga naman, kining mga taga-Korinto, nahimo sila nga inigsulod sa simbahan, naapod sila, they are struggling to forgive some of their kanang mga moing kag-igsuon sa mga pagtuo, pero kani sila kusog po kayo ni sila manghigala, gawa sa simbahan, pero ang ilang paghigala, they are not representing Christ, but they are, unsa man, ning camouflage sila. So kung unsay pamaagi sa kalibutan, maupod ilang pamaagi. So kung inigtapok sa mga Kristohanon, dasig kayo tan-awon ang mga taga-Korinto. Pero og makikuyog na gani sila og mga tao nga walay Kristo, di gyud pug kakatrak og kana siya Kristohanon ba or dili. Ang uban sa mga taga-Korinto, they married unbelievers while others participated in feasts dedicated to pagan gods. Kabalo ba mo nga in the same book in 1 Corinthians, I think in chapter 14, na 1 Corinthians o 2 Corinthians na adiha nga book kung asa si Pablo gitudluan pa sila nganong dili sila mukaon sa mga hinalad sa mga Dios-Dios. Kay ngano niyang kinahanglang tudluan kay ang mga taga-Korinto nga mga magtutuo walay kontrol. Kaon sila og ang muka mo makig-participate sila, mukaon sila og communion, mo partake sila in 1 Corinthians chapter 11, mukaon sila kung unsay mga moing kaog pagkaon diha sa Ginoo. Pero pod og naay mga piyesta sa mga Dios-Dios sa ilahong lugar, kaya po nilang mo camouflage nga mapawala-wala nga di sila Kristohanon para makakaon pod. So wala sila yung mga baruganan. As a result, their judgment became clouded. Decisions were no longer guided solely by the Holy Spirit, but were also shaped by the worldly influences. So ilahong mga desisyon, tungod kay nang higala sila og mga tao sa kalibutan, ang ilahong mga desisyon sa kinabuhi, wala lang siya na align kung unsay mga pamaagi sa Ginoo, unsay prinsipyo sa Ginoo, pero tungod kay naa sila yung mga higala sa kalibutan, ilahon pong mga desisyon na clouded siya tungod kay mag-agad pud sila unsay bation sa ilang mga higala sa kalibutan. Prayer ron. Prayer dairon, pero tungod kay na siya higala sa kalibutan, nga moingon dito nga, uy, ni-text nimo dito, uy, kanang mag-inom ta ba? Hello, uy, friend, raba kayo na ko ninyo. Love, raba kayo na ko ninyo akong friend, uy. So, imbis mo apil kag Eucharistic celebration, pero tungod kay imuhang desisyon, na torn siya between sa kasuod nimo sa imong higala sa kalibutan, o tungod sa imuhang ganahang musunod sa Ginoo, kana lang ka, ay narabitaw sige ng Eucharistic celebration, nya kaniya akong amigo, panagsarabitaw ni, amukuyog sa lamang ko niya. Kaya nimong i-trade ang Ginoo, tungod kay nga naman, naamang kay, mga tao sa kalibutan nga imong gisuod pag-ayo that you are not influencing them to know Christ, but you are actually maoy na influence nila. Mga igsoon, we are not telling you to cut off friends nga mga unbelievers. No, because we ought to be the light of the world. We ought to be the salt ni ining kalibutana. We ought to preach the gospel to those people who are still lost. But I pray mga igsoon that when you have friends nga mga unbelievers, dili ninyo taguan ang inyong mga kahayag. I pray mga igsuon nga kung naamoy mga higala sa kalibutan, you have the heart to win them in Christ. Dili kay inyo ra silang pasagdaan nga imbes unta ikaw mo daog nila diha kang Kristo, sila mo'y nagdaog nimo diha sa kadautan. Dili gyud pwede mga igsuon
ngang imong mga prinsipyo sa gula nimong prinsipyo nga pangkalibutanon. Ganahan ko mobalik ta gamay sa introduction mga igsoon nganong na-harden kasing-kasing sa mga Corinthian believers naatay na miss diri nga nabasa mga igsoon. Ngano man in 2 Corinthians chapter 6 ang taas anak nga mga verses ug inyo nang basahon ganina gabasa ko naluoy kong Pablo. Nganong naluoy kong Pablo kay sa mga preceding verses gasigi siya hangyo sa mga magtotoo sa Korinto nga tagdon siya nga makikuli niya. Kaya nga naman, iyang explain ito nga mga igsuon. Now ba yung mga panahon nga mapriso mi, na yung mga panahon nga bunugon mi, na po yung mga panahon nga na mo at imanamo. Iyang gi-explain iyang ministry sa mga taga-Korinto. Kay in the 1 Corinthians nga sulat niya, nang luod ang mga taga-Korinto ato, di na ganahang managad niya. Nga to the point ka na istorya nga naabot ni Pablo, nga niingon siya, kanas Pablo, maayo ra nagsulat, pero panianas personal, baka magkanga-kanga na. Nag-uons Pablo siya nga nangaunsa man mo mga taga-Korinto. Nisulat ko ani para i-correct mo, para mga tarong inyong kinabuhi ng lagot na manuon mo na ako. Di mo rin, ipasabot sila ni Pablo ba in 2 Corinthians chapter 6 na, ang akong kinabuhi, wa man gatuyok ninyo. Daghan kay kong ministry. Na ay mga panahon nga mapriso ko, na ay mga panahon nga mga tumba ng amuang mga gipangsakayan, na ay mga panahon nga bunugon mi, na po mga panahon nga na ay mga taong mudawat sa gospel. He explained that he was not playing games with the Corinthians. Mura baging ipasabot nga, kato ako mga pagbadlong, dili to atake. Di to para ra kayo, nakapanahon ko nga pangasabaan mo. But it was intended nga i-call out mo sa inyong mga dili, maayong buhat. The painful truths and rebukes he shared came from love, not from personal offense or resentment. Mo kining kinahanglan natong sabton mga igsuon. Nga sa diha nga magsugod na tagtubo, og ila sa Ginoo ganantang magkalalom, God will surely expose us. Og uban sa pag-expose sa Ginoo nato, naagyud tay mga pagbadlong nga madawat gikan sa iyang mga alagad. O kinahanglan andamon nimo imong kasing-kasing ana. Pangutan yung tapad andam na ka? Or musuhid ka sa mga taga-Korinto nga mangluod di na managad ni Pablo. Or musuhid ka sa mga taga-Korinto nga libakon si Pablo tungod kay wala nila nadawat ang iyang mga pagbadlong ngadto kanila. Basa pagod ninyo in 2 Corinthians chapter 6, 11 to 13 diha sa Cebuano. Duuya taong Pablo. Minahal nga mga higala sa Korinto, gisultihan kamo namo sa walay lipod-lipod. As Pablo ba nga pasalamat gani mo nga wa mo namo gitikag bakak. Gisultihan mo namo sa walay lipod-lipod. Unsay among nakita nga bati? Among gisulti ninyo o gibuksan namo among kasing-kasing alang kaninyo. Wala namo takpi ang among kasing-kasing kundili kamo hinuon ang nagtak-op sa inyong kasing-kasing. So kana di ay mga igsuon sa panahon nga badlongon ka, pagpakita na siya sa gugma. Asa man ka malipay? Kanang nangabang nakagtaman diha, daghan kay kag pulbos diha. De mangutana ka dito, okay ra ko nawong? Gwapa ra ko? Then na ka dito, oh, baling gwapahan nimo. Nya, kamatuoran day na. Bakak man na. Pero ikaw nagiti ka kaya gwapa ko do kayo ko. Ay, salamat. Pero ining atubang nimo sa mga tao, mga tao. Magkatawa sila nimo kay ngano nangabang ka. Asa may nindot nga sultian kas kamatuoran, bahalag sakit pero imong kinabuhi matarong. Ug mao ni gibuhat ni Pablo sa mga taga-Korinto pero wala sila kadawat. Yung siya, ayo taw nyo takpi ang among wala na mo takpi ang mga kasing-kasing kundi kamo hinuon ang nagtak-op sa inyong kasing-kasing. Nagsulti ako kaninyo karon sama nga kamo akong mga anak. Sa kanabang kanunay pa nga nakoy isa nga nakita bitaw nga post, I think somewhere sa Facebook pa to or sa Instagram nga, ikaw nga ginikanan, kung di ka kamao mo disiplina sa imong anak, maabot ang panahon nga ang mga pulis mo disiplina sa imong anak. Tinood?
ug necessary kaayo sa gugma. Mao mo na. Hunahuna mo ko sa mga tao ang gugma kay kanrang ngisi-ngisi, i-adore ka, kanang dayigon ka, abibahon ka, pero di man na nga na sa tanang panahon. Maabot gyud ang punto mga igsoon kisa may perfect dere. Kaya ampo natin kang mukayab ka karudayon. Walay perfect no, kitang tanan napatay mga ulusbon, napatay mga kinaiya nga wala pa naliwat sa ato ang Ginoo. Busa, kay usahay di man takita nga naatay mga apan, ang Dios iyag yung ipadala iyang mga alagad nga makita niya nang nga mga apan ug i-call out ka para matarong ang imong kinabuhi. Andam mo ana mga igsoon? Maglaruhan ay rata kay basi niya mo laina ni simbahan na oy kay mapara niya mog sinultian sa Korinto kanis Pablo ani anhira padala rag sulat kay para mga saba. What you iyo tawana? Mayra jud ni sulat awan makita na bukbukon jud ang mas Pablo. Mamukbok man namo mga igsoon, ayaw pud tawon. Ipakita ka namo ang samang pagbati nga among gibatunan alang kaninyo. Buksi usab pag-ayo ang inyong mga kasing-kasing. Ug nakita ni Pablo, makita nimo ba? Gibag mao toy last nga verse 13, ni kalitra pagka 14, mao to ningon nga do not be unequally yoked with the unbelievers. Tungod kay gipadayon ni Pablo yang sulat nga ningon siya, mao mo gud problema ninyo. Ayaw gud mo pakigamigo og mga tao sa kalibutan gud. Ha? Kaya mga taga-Korinto, again, they lack wisdom and discipline in their relationships. Some married unbelievers while others participated in feasts dedicated to pagan gods. And as a result, their judgment became clouded. Their decisions were no longer guided solely by the Holy Spirit, but were also shaped by worldly influences. Paul was not teaching believers to completely cut off every unbeliever in their lives. Rather, he was warning them about the influence they were allowing unbelievers to have over them. Mutuod ko mga igsoon nga, di ko mutuan na kinsa sige nimong kuyog, mahimo ng ikaw. Mutuan na. Pero mutuo ko kung kinsa imong suod, mo na'y mahimong ikaw. Kanay mong suod, kay nga naman, basta na nagani kay suod, ug mag-uol sila, ikaw po magsugod na po kagkaguol. Diba? Kung kinsa ilang kalagutan, mauna po di mong kalagutan. Kung kinsa ilang higugma, imo na pong ma-learn nga mahigugma. Kay suod man mo. Muna nga balantayan ang mga tao nga ato ang ginasuod sa ato ang kinabuhi, ginadawat sa ato ang kinabuhi, kay kanang mga tawhana, they will affect how you live ni ining kalibutana. Magkuyog kag mga tao nga negatibo ganig panghunahuna, maabot gyud ang panahon nga imong pagtuo ma-clouded gyud na to the point nga ikaw mismo magduha-duha na kasta ng trabaho sa Ginoo. Magkuyog gani kag mga tao nga makigsuod gani kag tawo nga walay padulngan ng kinabuhi, ikaw mo sugod kag pagkatapulan. Ha? Mo ni atong application sa unang punto mga igsoon. Examine the relationships and associations in your life. Karon tagantang mo 1 minute ba maghunahuna kinsa may mga suod nako. Ask yourself, who is influencing me? Mauta na kinsa man ang mga tawo nga nag-impluwensya nako. Because having unbelieving friends is not the problem. So tinuod lang mga igsoon, again, dili problema ang pagbaton og mga higala nga mga wa pa diha sa Ginoo. Apan, dili na problema kung imo silang dadon ngadto sa Ginoo. Apan, kung mabaligan ni ang storya nga sila nanuoy mo daog nimo, diha na ang problema. Magkuyog-kuyog kag mga tao nga ang prinsipyo nila pangkalibutanon nya suudon gyud ning mugtaman pero wa kay planong daugon sila diha sa Ginoo. Tugana ti ka maigsoon layo ran 3 months magpareha na mog inutukan. Pareha na mog sinuryahan. Tinuod na ay asa may mas nindot nga ikaw mo daog nila. Wala pud ko ningon niyo mga igsoon ha. As much as naay problema nang magsigi ka og inusara diha. Di pud na pwede. Pero di pud pwede nga tanan na lang imong amiga imo suoron to the point nga wala na kay boundaries, to the point nga wala na kay kaalam sa mga tao nga imong ginasuod. Batoni butangi ginagkaalam mga igsoon, butangi gyud boundaries ang imong pakigsuod sa mga tawo. Kung makita nimo nga kining tawhana wala kayo siya nag-influence nimong sakto, murag atras sa gamay dani ampo ang inyong panagsuod. Kaysa kabalo na ka ang padulngan sa inyong panagsuod, o di lang pa nagsuod, bisan kamo nga mga batanon nga naadri mga relasyon nga inyong gipangsudlan. Kung nakita ninyo nga inyong relasyon nga gipangsudlan, bitaw nga wala gyud naggiya ninyo ngadto sa Ginoo,
Nagsugod noon og palayo ninyo diha sa Ginoo. Nagsugod noon kag compromise og mga sala. Nagsugod noon kag compromise og buhat sa mga butang nga dili makapalipay sa Ginoo. I doubt if kana siya pinadala sa Ginoo. You need to discern ang mga tao sa imong kinabuhi, even ang mga suod nimong mga tao. Amo ni siya nindot mga igsuon, no? Because sometimes magkalalom gani ka diha sa imuhang pakigsuod sa Ginoo. Naagid ba siya pangkwaon nga mga tao sa imong kinabuhi? And I could attest to that mga igsuon kay kato akong mga high school friends, mga college friends nga suod kayo nako nga kanang lahi-lahi may og prinsipyo usay magkatigi may naabot ginang adlaw mga igsuon nga dili na may magsigi og kuyog. Kaya nga naman, asa na nagkabangi sa unsay mga baruganan sa kinabuhi. Pero ug mo compromise ka, mo uyon ra kanila ug unsay ilang mga ganahan sa kinabuhi, but you don't have the heart to bring them to Jesus. Maabot gyud ang panahon igsoon nga ikaw mismo maluyag gyud ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Muna nga i-question nimo galingon kinsa man ang mga suod nako karon. Kinsa may nag-impluwensya sa ako ang kinabuhi. And mo ni akong panambago ninyong mga igsoon, kung ganahan mong magkalalom inyong pag-ila diya sa Ginoo, kuyog mong mga taong mainampuon. Kuyog mong mga tao nga ganahang mutuon og pulong sa Ginoo. Kuyog mo og mga tao nga og magtapok mo dili laing tawo ang hisgutan pero ang hisgutan ang pulong sa Ginoo. Amen. Kung makatakod ang bati nga batasan, adi pud nato na kinahanglang ilimod nga ang maayong batasan makatakod pod. Bali pod mo daog re jud ang daotan. Ayaw ko'y batik batasan. Kuyog daog mga maayog batasan. Amen? Mga igsoon, maura po din siya kanabitang usay manggod, ma-misinterpret manggod po din sa uban, kanibitang panghuna-huna nga. Usa man ni teacher, kanang, ako jud sila cut off the ritson, di na jud ko magkuyog nila. Tanaw, ragot, ug kunang magkuyog ra mo, nya okay ra. Okay ra, pagkuyog ra mo. Pero sigurado ara nga, pag umana ninyong kuyog, dili ka mo uli nga, sakto pa ba niya kung pagsunod ni mo Ginoo? Na, mo na'y kuyaw. Ha? So, pili ang mga igsuon nga, ug naa kay mga taong kuyug-kuyugan si mong kinabuhi ka ng pag-uli ni mo, mas ma-in-love ka ni Ginoong Yesus. Amen? Kaduha mga igsuon, last nga punto, the Corinthian believers forgot that they were the temple of God. Ang niingon diha in 2 Corinthians chapter 6 verses 16 to 18, magkasabot ba ang templo sa Dios ug ang mga Dios dili? Kay kita ang templo sa Dios nga buhi, sumala sa gisulti sa Dios, magpuyo ako ug makig-uban sa akong katawhan, mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawhan. Busa ang Ginoo nag-ingon, bulagi sila og paglain gikan kanila. Ayaw kamo paghikap sa hugaw ug dawaton ko kamo. Kisay niingon ani? Kisay ningon ani? Ang Ginoo. Gikotra ni Pablo from the book of Ezekiel. And gisulat ni Pablo, gi-appeal siya sa sulat ni Pablo, iyang gi-quote from the book of Ezekiel nga ang Ginoo maoy nag-ingon. So as much as we are saying to you mga igsuon, nga naay mga times nga naa kay mga associations nga kinahanglang biyaan tungod kay dili sila mutabang sa pagtubo nimo diha sa Ginoo, miskan ang Ginoo muingon pud nimo nga bulagi sila og paglain gikan kanila. Dili ni gikan sa mong baba mga igsuon na pangikan ni sa baba sa ato ang Ginoo. Ha? Ani mo na mga igsuon. Nagi mga times because when we follow Jesus, naagid siya cost. Naay kinahanglan kabitaw nga i-sacrifice when you follow Jesus. And sometimes following Jesus costs our relationship. Atong mga higala, ato ang moingon ba kag bisag kaparis panimos kinabuhi. Sometimes mao bitaw na ningon sa Ginoong Hesus nga kung higugmaon ninyo ang inyong amahan, inyong inahan, labaw pa kaysa kanako, dili ka mutakos kanako. Kung gugmaon ninyo ang imuhang anak kaysa kanako dili ka takos kanako. Because ganahan man gud ang Ginoo nga mosalig kaniya sa imong mga relationships. Ganahan ang Ginoo nga siya imong unahon kay ang tanang butang igadugang ra gud na niya. So ay manggod mura manggod tag mga bata nga abi nato nga kuwaan tagdulaan sa Ginoo. Ay, oh Lord, kay labi kay nako ni Lord. Ay, oh Lord, kisuod biya kayo miyan niya moingon kay ako ni dele ko Lord. Wala siya dito. But sometimes baya, when God removes, He adds. Kung naay i-remove ang Ginoo nimo, dili na butol atong Dios bitaw nga manguha siya og something sa imong kinabuhi para sulog-sulugo na ka. Agoy, wala na siya.
Wali galo dili na natong Ginoo. Basta gani ang Ginoo. Makabalo kani mga isot, I don't have to specify anything, someone or something tungod kay I know what's in your heart unsay mga butang nga kinahanglan ninyong i-remove para makapadayon mo og grow diha sa Ginoo. Di na kinahanglan i-specify kabalo mo unsa na. Ug tuganan ta mo mga igsoon, if God keeps on convicting you to give that up, it means nga ang Dios na siya giandam nga nindot sa unahan. God cannot give something that He prepared so beautiful for you if sige kag daladala sa mga karaang butang ang moingon ang Ginoo nimo, biyain na, buhiin na. Amen? Prinsipyo ba na nimo? Baruganan ba na nimo? Relationships ba na nimo? Mga bisyo ba na nimo? Mga naandan ba na nimo nga mga habit? Mga moingon ba kag mga sin nga gina-struggle nimo? And God keeps on convicting you nga, undangan na na. Ayaw na nagbuhata. Ayaw nagkuyog-kuyog ana. Nakit-an ka. And it's not something because God is judging you, but it is God calling you tungod kay naa siya giandam kanimo sa unahan nga nindot, and di na niya mahatag nimo hangtod dili nimo biyaan ang mga karaan nga mga butang. Amen. Unang the same God maupod ang nagsulti kaninyo karon nga bulagi sila og paglain gikan kanila. Unsa man ang mga sala siguro karon nga imong gipangbuhat nga wala nakapahimuot sa Ginoo, kabalo kay ka nga wala na nakapahimuot sa Ginoo. God is telling you tonight, bulagi na. I'm not just speaking about relationship, but sometimes ang uban ninyo diri in a relationship nas inyong bisyo. Nay uban ninyo diri wala tuod mo gastruggle og uyab-uyab pero gastruggle mo siguro nay uban diri nga gastruggle og pornography. Ug ang Ginoo gaingon nimo karong gabi una, bulagi na. Because God cannot give you the things that He prepared so dearly hangtod dili nimo buhian ang mga butang nga ipabuhi sa Ginoo nimo karon. Amen. Hilom na kayo mo mga igsoon. Mabay ako nangaway ha. Nagwali lang. Oo, nagwali lang. Kabalo ba mo nga kining giingon ni Pablo diri in 2 Corinthians chapter 6 verse 16. Mga igsoon, ani sa jud ato ang energy karon no kay amo ang kapila na ta kaadlaw nagpuasa 20 ika-20 na guro ko kay 29 pa man ko mo break. So, mga igsoon, kung makita niyo ang mga ministers nga nang niwang, kung namoy panahon mo palit og Vitamilk, paliti taon mig Vitamilk mga igsoon kay nang niwang na ning mga ministers sa CB Main kaning kalagmitan diri nga ministers nagpuasa ni sila ni Pastor Aris, Pastor Andrew, sila Pastor Beth, and the rest nga uban nga naa diha. Nang nipis mi mga igsoon kay wala mi gasyabu ha. Nang nipis mi kay adik mi sa Ginoo. Amen. Again, what ningon diri, for we are the temple of the living God. And kabalo ba mo nga dili lang na first time giingon ni Pablo sa mga taga-Korinto, upon Paul had already reminded them of this truth in 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Ningon diri, don't you realize that all of you together are the temple of God and that the Spirit of God lives in you? Pasabot na walihan na silang Pablo nga kamo mga templo baya mo sa Ginoo? And then he had to remind them again in 2 Corinthians chapter 6 nga templo sila sa Ginoo. Mga igsoon, they had forgotten this truth. And that is another reason they lived the way they did. Mauna isa sa mga rason nga nigahi ang kasing-kasing sa mga magtotoo sa Korinto ngadto kang Pablo nga di na sila maminaw ni Pablo tungod kay ang ilang pagkakristohanon naara kung naa sila sa templo sa Dios. Kung dapok nila mga believers, dasig kayo sila. Speaking tongues, mo pa rin po na brora pa. Mo pa rin mag-una-una. Pero og makabiya, gani na stapok, di na po kakaila o kristohanon pa ba? Because they have forgotten nga abi nila nga diri rata magbinuotan kay naaman ang Ginoo diri kay templo man ni sa Ginoo mong gipahinumduman sila ni Pablo. Uy! Wa ba mo kabalo nga kamo ang templo sa Dios? Ingnay mo dapat ikaw ang templo sa Dios. They thought they could leave their Christianity behind after fellowship and become someone completely different whenever they were surrounded by unbelievers. Muna'y sakit sa mga taga-Korinto.
Kay Kristohanon na sila, Kristohanon ilang tapok, pero ilang mga tapok, dili Kristohanon, magbuhat sila mga butang nga ginabuhat sa mga taga-kalibutan. And what sets you apart, ug mao po na imong binuhatan? What sets you apart kung ang, dili po taganahang mahimong Pariseo, nga mga Pariseo, mutagadra og mga tao nga para nila balaan silang mga mata, pero makita sila daw mga tao nga salawayon og mga kabuhi makasasala, di na po sila ganahang muduol. Dili yun ana. But what God is teaching us tonight is to become like Jesus in everywhere we go. Kung makig-uban ta og mga Kristohanon, let it be ang tanan natong buhaton gikan sa tong kasing-kasing. Kung makig-uban ta og mga unbelievers, may we not leave Jesus behind and bring him and shine the light nga naa nato. Amen. Ikaw prayer kay Kristohanon man ka. Huy, dili ha. Ay. Pero kung magtapok, may ngunas patriarch, sikintang stamo, bababa. Ikaw ha, taga-Korinto yan. Ayaw po down mga igsoon. Muna yung mga taga-Korinto. Abot ni sila og overnight prayer. Uban ka ninyo, reklamo na, kay gipanggutom na, kay alas 8 na. Abot sila kay alas 12 dito, pero gani, makabuhi sila sa tapok. Pista na? Kaon? Kisa gikuan, bilyal, kisa baal. Ay, may malayang magtotoo dire. Sayo-sayo, siya apil dito. Unsa sinayawan sa mga nagsimbas Diyos. Anas Pablo nga, sigurado nga, kana inyong gibuhat, walay mapandol, ana. Gus Pablo, kay ngano, og naa gani, napandol sa inyong gibuhat, tungod kay nagkaon ka mo sa mga pagkaon nga hinalad sa mga Diyos-Diyos, manubag ka mo sa Ginoo niya, ana. Yan ang mga taga-Korinto. Nasakpan dahil gapon. Sabi ko, wakitas Pablo? Ha? Pero magkasuyaan na ilang pista mga ikson. Kinapod ba tayo pista CBC? Amen? Ano yung mga ikson? Atura ng lakbitan. Mitaw, anong na may mga panahon nga dili. Ganun di mo kita na mga ministers nga mamista. Dili manatungod kay among nagpakaparisiyo ta nga balaan ta din sila makasasala dili. But if imong basahon ng Book of the Corinthians nga naa diha nga if kanang ilang mga gipanghalad ilang gipang prepare diha nga mga pagkaon gihalad na ngadto sa mga Dios unya ikaw na naka-espiritu sa Ginoo magsuag yun na og imo ng kanon nga mao na og imo ng kanon unya na naka-espiritu sa Ginoo ha dira na sila maunsa ka ng mga nagkaon nga mga wa pa espiritu sa Ginoo kay teammates pa man na sila ikaw nga naa ka sa team sa Ginoo naa naka-espiritu sa Ginoo nya mukaon kag mga hinalad sa mga Dios og dili ngadto sa Ginoo naagi na mga side effects munang naiuban ninyo pag manan ninyo gikag piyesta naiuban sa puton kayo naiuban ninyo maglain ang mga tiyan kay ngano man dili manggod mo compromise ang espiritu sa Ginoo sige atong murag religyoso kayo sige ingon ta na piyesta ng kisa ng santahan na si San Goko ba na o kisa lang gipiyesta diha mangutana ta mga igsuon kana ilahong mga disco mga praise and worship man ilang gipangsayaw diha gasayaw ba sila diha mga forest prank tugs, todos. O, ang kinsa gani magdunggabanay mo, mubayad sa speaker. Kaya nga no, naagi magdunggabanay. O, kinsa mga hubog diha, makaguba sa alad, maoy mubayad sa speaker. Kaya nga no man, puro dili, Diyos nun ang buhat. Nang hire og mga artist kay mukanta sa ilahong piyesta. Gi-hire Hillsong, dili, Ben and Ben. O, nya, sige, pangkanta. Jesus I Believe, dili, ang gipangkanta kay pang broken hearted. Nya malid ka ano mag-isa-isa kasi mo kamot Lord para imuhan ning piyesta Ginoo kay bali ra man akong kaog humba kanina. Lord, benanben ang gakanta. Ha? If naa na ka espiritus Ginoo mga igsuon, sama nga kung partake ka aning atong Eucharistic celebration, na ay mga balatian ninyo, mga maayo, na ay mga nabugatan ninyo, mga ayo, makabaton o kalinaw sa inyong pagpartake sa ato ang Eucharistic celebration kay gikan mo gini sa Ginoo na apoy may tabo nga ikaw na naka-espiritu sa Ginoo mo partake pa kag mga pagkaon nga hinalad sa mga Dios. Muna nga di mi niyo makitaan mga igsuon kay dili sa ingon nga dagpaka unsa pa ta diha nagpaka-relihiyoso pero kabalo ra ta sa kamatuoran. Amen. Pangutan tapat kabalo nakana.
Di ba lain mga igsoon nga makitaan ko ninyo manghungit ko ninyo aning hustyas dan pag makitaan ko yung sudsimana na mista. Gabaan ta ka Teacher Darlene. Hallelujah. So another reason they refused to listen to Paul was because they behaved like believers only while they gathered with God's people. Once they left, they forgot who they were. Ma-amnesia na. Pag-abot diri lata ko kay amen. May nga ito nga. Ang Ginoo mo tagbos manginanglan amen. Pero pag uli kita guys balay may bugas. Peste, kinabuhi one time makaunan eh. May Ginoo balik lang man simbahan kay murag okay pa yung utok didto. Makagawas ka, mura man ka og masapian. Amoy na rin ang Ginoo mo, ay balatian namin. Pero magkabati-bati, sakit naman kilid. Mga to, kuno taog mananambal ba kay, ato kuno, unsa to, padala taog kuan, us kababoy, unsa to ihalad. Malimot. Mo ni mga taga-Korinto mo nang gahi ki sila kasing-kasing nga si Pablo na ngayog pasaylo ay wala na ngay pasaylo si Pablo. Si Pablo makikonsay nila gipasabot sila ni Pablo. Unsay ganang ipasabot ni Pablo pero dili sila kasabot kay ngano Kristohanon ra sila sa diha nga naa sila sa ilahong temple. But they forgot unta nga they should be Christians everywhere because we are the temple of God. Amen. Ingna mo tapad templo lagi ka sa Ginoo. If only they had understood that we are the temple of God, they would have realized that wherever we go, we carry His presence. Amen? Nindot kay ng mga igsoon nga musulod ka sa tapok ang mga tao malipay dili kay mag-alburuto. Nindot kay ng mga igsoon nga kung musulod ka sa tapok ang mga tao nga nabugatan kabalo sila nga naay moampo nila kay naa ka. Muna kung hangyo ninyo kamo nga mga magtotoo nga naminaw kanako karon. Kung hatagan mo oportunidad nga moampo, akong giampo mga igsuon nga moampo mo. Moampo mo? Ha? Dili kay basta dire. Sige, kisay moampo. Nang himbis na unsay buhato na diha. Gihipos na ng Lord's table wa pa gani kakaon nana mo pa ampuon. Niingon gani ang Romans chapter 8 nga kamo wala mo kabaloon sa iampo. Apan, anang espiritu nga mutabang inyo sa tanan nga inyong iampo. So kung naka-espiritus Ginoo, kung paampuon ka, be confident kay tabangan ka ni Spirit of Holiness. So inyo ka, kuan, ikaw ampo, Pastor Andre, ikaw ampo. Ampo, dayon. Then, ug di ka kabaloon sa may ampo, ina, espiritus pagkabalaan, tabangi kun sa kong ampo. Tingala ka, imong ba giyahan, espiritus Ginoo sa angay ampo. Amen? Amen? Pabida jud mo igsuon kay para makita ang Kristo nga naa diha ninyo. Sa gingon pa ni Jesus in Matthew chapter 5 na iyo taguin na inyong kahayag ilalom sigdaanan. Ipatayag na. Amen. Therefore our lives should glorify Him. Naimaya ba ang Diyos inyong kinabuhi whether we are surrounded by believers or unbelievers? Application mga igsuon, ask yourself who you are outside these four walls. 1, 2, 3. Ay duwa ra man siya. Ask yourself mga igsoon, kung mugawas tanining moong dapit, kinsa ka? Ha? Kung mugawas ka nga dapit, ikaw ba si maldita? Ikaw ba si saputon? Ikaw ba si dili mo pasaylo? Ikaw ba si ako naman good nature? Wala na tayong mabuhat ang nature kay, di mo ako mapugngan, sure? For the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Unsa to? Dili ni mo pungan? Napo ka Espiritus Ginoo, sis. Brad. Mapugnan na og ka Espiritus Ginoo. Amen? Ang igsuon, you cannot fool God. Di ni mo mailad ang Ginoo. He knows the messages you send. Wala. Ha? Kabalo ang Ginoo sa nang gipang-send nga mga message inig manggabi, matulog ka, mumata ka. Kabalo ang Ginoo na. Kana bang basing nga tuo mo ba? Sa ana pa na di mo pag-chat oh. Ang Ginoo ana ras kilid. Ha? Bisan pa mo balintong ka samtang ga-chat ana para di makitan sa imong mama, sa imong auntie, sa imong bleeder. Bahala pag imo pa ana na imong cellphone ang Ginoo. Anaon ko sa Ginoo, kakita ang Ginoo. He knows. He knows your browser history. Ay, incognito ra ni kay kuan. Ang Ginoo dito, kita ko. Kita ko. Ha? He knows. Kabalo siyas mga salida nga imong gipangtanaw.
Mga series kamo mga batanon, painumduman jud ta mo nga kana inyong mga sigmakitan sa Facebook nga hala love story dan tanon day tan-awon day nimo nya. Na mga butang ding ipang tudlo nga dili iyas Ginoo sexual immorality, yung makika mo ni love. Miss Pablo ni may 1 Corinthians 13 maadri ang love. Ngita jud ka anang mga pangkalibutanon. Ha? And the words you speak when you're around unbelievers. Hoy, kita ko nimo ba ikaw ditong ga hungit-hungit sa mga tao atong kuan. Atong unsa ba to inyo ang kuan simbahan? Ay dili to ako nasuguan ako ato. Wala man to, wala to. Wala jud lain. Mo na siya. Naa pa toy lain di ko. Dili ko. Ang Ginoo kadungog ko ato. Ha? Mo nang di na to mailad mo bitong pahinumduman tas Ginoo karon ba nga. Ang inyong mata ug dalunggan nga kinahanglang bantayan dili ka patriarch. Dili ka teacher Darlene, dili ka propeta, dili sa mga episcopates. Pero ang imong bantayanan nga mata ug dalunggan sa Ginoo. Okay, everywhere you go, God is there and He sees you. Amen? God does not reveal these things to condemn you. Siguro na uban ninyong mga igsuon karon nga murag ngisi-ngisi ra pero dunggaban na gamay but wala ni sulti sa Ginoo para i-condemn ka or ingnon nga tudluon kasi mo mga sala. Apan actually mga igsuon gi-reveal ni sa Ginoo tungod ganahan kayo siya motabang nimo nga makalingkawas gikan niini. Amen? Moro po ni nakanindot sa tong Ginoo mga igsoon because our God is the kind of God nga dili mo hukom nimo, dili mo biya nimo sa panahon nga makasala ka, but just like the father who waited for his prodigal son, ang ato ang amahan maghulat ra na siya kanus aka mo balik. Kabalo mo mga igsoon nga isa sa mga tradition sa panahon sa prodigal son nga if ang usa ka anak mangayo nag-inheritance sa iyahong papa kay para mo biya sa village o niya iyang i-renounce ang iyahong pagka-part sa village, part na siyang pag-renounce ka ng pagngayo niya o pagpangayo niya sa iyang inheritance bisag buhi pa iyang papa, part na siya sa pag-renounce sa iyahong pagka-party sa village. So kabalo ba mo mga igsuon iniglakaw niya sa village, tanang mga nagpuyo diha isipon na siya nga dili parte. Karon kung mobalik ng kana nga anak nga ning layas, naa na sila i-perform nga kanang gitawag og kizaza nga tradition nila nga ilahong iling makakita sila nga musulod sa ilahong village kana nga nilayas nga anak nga ni-renounce sa iyang pagka-party sa village. Ila nang bukan og base kay pasabot nga dili nakakasulod dire. Pasabot dili naka-welcome dire. Do you know why the father ran? Kay giunhan niya ang ceremony sa kizaza. Nidalagan siya with the ring and the robe, kay di siya ganahan nga maunhan siya sa mga taga-village nga bukan iyang anak para dili maparty sa village. Nidalagan siya because he wants to save his son. Iyang anak nga nangayo sa katungdanan, iyang anak nga ni-renounce sa iyang pagkaanak, iyang anak nga ni-renounce sa iyang pagka-party sa village, iyang anak nga wa nay kasing-kasing para niya, but because he loves his son so much, nga pwede maunta, pakaulawan na yung anak nga, sige, bukin na ninyo, kay wak ko'y labot anang anak ka. But because he is so loving, mo nang nidalagan. And kabalo mo, in order for them to run, disrespectful kay silang panahon, ang mga lalaki nga makitaag batiis. Robe man na ilang suot. Walang siya labot sa siya mga igsuon, giisa niya yung robe, nidalagan siya para unhan ang kizaza. Because that's how loving our God is. Sa panahon nga aduna kay mabuhat nga kasalanan sa iyang atubangan, dili siya mo'y muhukom nimo, dili siya maoy mulabay nimo sa base para ingnon kan di nakaparte siyang gingharian, but is the kind of God that who will run to meet you kung mubalik ka. Amen? He wants to help you mga igsoon. He simply ask for honesty. Ang ganahan na sa Ginoo dili nasty ha. Honesty. Ang kanang kamatuuran sa imuhang kinasuluran. O how magud mga igsoon man nakahisgot tag nasty. Ha? Unsay matuod? Para ragod na og dili ka marisitahan kung unsay problema nimo. Di ka marisitahan sa imuhang tambal kung dili ka mutuk-an unsa gyud problema nimo. Moato ka ni kag doktor bisag gagi saba na kay na imuhang dughan kay ga hikal na dihagtaman
Ingnon kas doktor unsa day sakit nimo? Muamat. Wala, giubo ka. Wala eh. Ya sitahan day kag tambal sa ubuan na dili. Ay uli dito wa man day kay sakit. Wala ni si Jesus, wala ko mianhi para sa mga ayo na. Niani ako para sa mga masakiton. Kung para nimo na kay sakit sa imong kalag, ing na sa Ginoong Hesus. Sultihi siya. Ing na siya unsay mga butang nga nakapabugat sa imong pagsunod niya. Nang luod ba ka sa Ginoo kay nang kay pag-ampo nga wala na yan natubag niya pila semana or bulan wala nakaampo kay tungod nang luod ka sa Ginoo. Inong tikawa po nang luod ang Ginoo nimo kay di mo parehag batasan. Gahulat ra siya. Ha? When we are honest about our struggles, His grace begins to transform us mga igsoon. Kung mahimo lang tag-ana sa ato ang mga struggles, ang grasya ni Ginoong Hesus anaa para i-transform ta. So Paul concludes his message with this appeal in 2 Corinthians 7:1-2, because we have these promises, dear friends. Let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit, and let us work toward complete holiness because we fear God. Please, tawon Pablo, open your hearts to us. We have not done wrong to anyone. Wa tawo may gipakasadaan mga igsuon, nor led anyone astray, nor taken advantage of anyone. Huh? Paul showed remarkable kindness toward the Corinthian believers. He patiently explained that he intended them no harm, while they were viewed him as the villain in the story. Samtang nagpaka-victim ang mga Kristohanon sa Corinto, si Pablo wala gyud pod ning ay sige kamuhay na day mo wala. Dige, pagbahala na mo sa inyong pagtuo diya wala. Pero nagpadala siya 2 Corinthians para ipasabot iyang kaugalingon sa ipasabot kanila ang iyang gugma para sa mga taga-Korinto. They failed to recognize the love behind his correction. And sometimes we do the same thing with God. After we sin, we run away because we assume He is angry with us. Tinuod ba? Na yung mga panahon nga siguro makaingka nga, sis, prayerful ka? Oo, last year. Grabe to last year. Karon, kato last year good. Taga-adlaw. Karon, ay sus katong last year, maghilak ko sa tanggapo. Karon ba? Wala naman. Ano, nang luod ko sa Ginoo. Di ang wanahan mo po. Dagan na kay kong gibuhat nga dawtan tubangan sa Ginoo niya, murag di na ko niya dawaton. Sometimes we do the same thing. After we sin, we run away because we assume He is angry with us, but He is not waiting to destroy us. Atong Diyos wala gahulat bitang mubalik ka, bunalan ka. Jesus is gentle and humble in His heart. The reason some of us struggle in a relationship with God is that we are convinced that He is constantly angry and disappointed with us. Gatuo manggud ta nga gamay natong sala kay ang Ginoo maglagot dayon. Ang Dios maglagot pero di siya daling maglagot. He is slow to anger mga igsoon. And kung sa pananaw nimo karon nga wala na ka nakaampo tungod kay you are doubting if God can still accept you, I would say tonight, isip nga gapagamit sa Ginoo ug tingog sa Ginoo nga gipasaylo na ka sa Ginoo. He has forgiven you and His heart is for you and He is waiting for you igsoon. So yes, God is emotions. Tinuod sa panahon nga makasala ka, ang Dios dili malipay. Sa panahon nga magbuhat kag dautan, ang Dios maguol. But through Christ, our unrighteousness has been cleansed. Dili man kita mo nagpakamatarong sa tong kaugalingon kun dili si Kristo man. So, kung naa man gani kung naamang gani, dili pagkamatarong diha kanimo ang unang tan-awon sa amahan kung dili si Kristo nga naa nimo. Amen? Restoration is often just one sincere prayer away ba mga igsoon. Usara ka prayer, moingon ka, Lord, I messed up again. I'm sorry, please help me walk with you again. Kung ni sorry ra ning mga taga-Korinto, humana naman ta ang storya. But actually, mga igsoon, na ay mga report nga nakasulat pa si Pablo og 3 Corinthians, pero kanang 3 Corinthians was all about iyahong pag-adore sa paghinulsol sa Korinto. Praise God, kaya naghinulsol ang mga taga-Korinto. Itong palakpakan ang mga taga-Korinto. Kung karon feeling mo mura kag taga-Korinto, paghinulsol na pod. Ha? Nara, simple ra kayo pag-ampo. Wa jud nang ang Ginoo nimo nga, tungod kay nakasala ka nako, pag 80 ka adlaw nga puasa. Basta hindi na ka na makitaan mga igsuon. Wala ka ni kayab. Nalusbo kas inyo ha, kaya wala nakakabarog. Ha? Simple na kayo gipangayo sa Ginoo. Honesty. Lord, I messed up again. I'm sorry. Sorry kay Ginoo. Tabangi ko nga mulakaw uban kanimo pag-usab. His grace is always greater than our failures. Amen?
Totoo ba mo nga ang grasya sa Ginoo mas labaw pa sa itong mga kapakyasan? And His desire is not merely to correct us, but to reconcile us to Himself. Amen, mga igsoon? Itong palakpakan ng Diyos sa iyong mensahe. Mamarog ta?